Muli po ay magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tutuloy-tuloy na po natin yung ating pong paghahayag para po sa kaalaman ng lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na kailangan nyo na pong maalaman kung anong uri ba talaga ng pagsamba ang ginawa, dinaanan ng ating Panginoong Jesucristo, 10 ng kanyang mga apostol. Alam ko po na mahirap para sa inyo na maalaman ang mga katotohanan dahil nga po sa mga itinatak na sa ating pong mga puso, sa ating mga isipan, yung mga iniaral na mga naunang mga mangangaral na ayon kay Propeta Malakias. Sila ay mga di banal na mga saserdote o mga di banal na mga mangangaral. Kaya alam niyo po ba yung nangyari? Dahil sa dami ng mga taong nangaral ng banal na kasulatan, na hindi po ninyo alam ang isang mangangaral, ang Diyos po ang nagtatalaga niyan. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, ang ating dakilang Ama, sila po ang nagtatalaga ng mga mangangaral na dapat po nating maalaman na sa ating pong panahon ngayon. Bakit? Bakit kailangan ng isang mangangaral na galing sa Diyos, o yung Diyos, yung nagtalaga, ang ating Panginoong Jesucristo, ang dapat nating pakinggan? At ano ang kaibahan ng mangangaral na nakialam daw sa banal na kasulatan, sabi ng pastor, at yung mga mangangaral ng banal na kasulatan na binigay ng Diyos? Alam nyo po yung mga mangangaral na hindi binigyan ng authority ng ating pong Panginoon at ng ating pong dakilang Ama. Sila po yung mga bulag na taga-akay na sinasabi po ng banal na kasulatan. Bakit? Bakit sila naging mga bulag na taga-akay? Umpisan po natin kay Propeta Moises. Si Propeta Moises, bago siya nag-akay ng mga tao, hinanap niya muna ang Diyos. Maliwanag. Hinanap niya muna ang Panginoong Diyos bago siya nangaral at nag-akay ng mga tao. Ibig sabihin, nang matagpuan ni Propeta Moises ang ating dakilang Ama, ang Panginoon, sa bundok ng Sinai, doon pa lamang siya binigyan ng authority ng ating dakilang Ama at ng ating Panginoon na makapag-akay ng mga tao. Subalit, ang mga nangangaral ngayon ng banal na kasulatan, may nangyari po bang ganyan? Na hinanap nila muna ang ating pong Panginoon o ang ating dakilang Ama? O nangaral lang sila dahil may mga tao na nagtalaga sa kanila, na yung mga tao nagtalaga sa kanila ay hindi rin itinalaga ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama? Akala nyo makalulusot yung mga ginagawa ninyong ganyan? Walang makakalusot dito sa karan ng langit. Alam nyo po, wala sana sa isip ko yung maghayag sa inyo ngayon. Kaya lang, balik-balik po sa utak ko na kailangan kong maghayag. Parang idinidikta po yung aking mga sasabihin. Na kailangan nyo raw po itong maalaman sa pakinggan ninyo at sa hindi. Na kailangan nyo maalaman ang mga katotohanan ito. Dahil alam ko naman po, kapag katotohanan ang pinag-uusapan natin at naririnig ninyo yung mga katotohanan, napakasakit sa inyong mga kalooban.
talaga po ang katotohanan, sasaksakin ka niyan. Susugatan ka ng katotohanan para ang katotohanan na sumugat sa iyo, yun yung maalala. Na hindi mo alam, yung katotohanan pala na yan, ang siyang magpapalaya sa inyo sa mga nakagawin ninyo mga tradisyon, mga nakagawin ninyo mga maling paniniwala, mga maling relihiyon at pananampalataya. Alam niyo po, nasa panahon na po tayo ng end times, na kailangan na daw po ang lahat ng mga katotohanan na itinago ng iba't ibang relihiyon na hindi nyo dapat maalaman. Kailangan na po itong mabulgar. Kagaya lamang ng mga mangangaral. Alam nyo po ba na ayon po sa Panginoon Jesucristo, yung isang mangangaral na hindi kagaya niya, hindi po pinagpapakasakit yung mga tupa at wala siyang pakialam sa mga tupa kung yung mga tupa ay maliligaw. Kung magkamatay ang mga tupa o yung mga tao, wala silang pakialam kung sila ay mga ligaw at hindi magkaroon ng kaligtasan. Ang importante sa kanila, kumita sila ng pera. Hindi nila pinapagpakasakit ang mga tupa dahil sila daw ay mga bayaran. Sabi ng ating pong banal na kasulatan. Kaya nga po, sabi po ni Propeta Malakias, umpisa po tayo kay Propeta Malakias ha. Malakias, Kapitulo 2. Alam niyo po yung mga sinasabi ko po sa inyo na to, hindi po ako basta-basta nagbubuklat ng banal na kasulatan. Kusa lang po yan pumapasok sa aking isipan, sa aking utak, kung ano yung mga dapat kong sabihin sa inyo. Kaya nga po sabi ko sa inyo, hindi ko po pinag-aralan ang Biblia na gaya ng ginawa ng mga pari, ng mga pastor, o ng mga ministro ng iba't ibang mga relihiyon. Kilala po ako ng aking mga kamag-anak. Wala po akong pinag-aralan tungkol sa mga banal na kasulatan. Kaya dito niyo po malalaman ang mga taong binigyan ng karapatan ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama. Alam niyo po binibigay sa kanila Kristo, karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Although kahit po isa lang akong estudyante dito sa pananampalatayang to. Pero sabi nga po, di ba? Ang Espiritu ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Kaya po yung mga sinasabi ko sa inyo, sinasalita ko sa inyo, kung paanong ito'y sinabi ng mga banal, ganun ko din ito bibitawan at sasalitain sa inyo. At ganun ko din ito sasaysayin sa inyo. Kung paano binibitawan ng ating Panginoon Jesucristo, kanyang mga pananalita nung panahon na siya nabubuhay pa, ay ganun ko rin ito sasabihin sa inyo. Para magbalik sa inyo yung kung paano kinilala at nagsaysay ng buong katotohanan ang ating Panginoong Jesucristo na hindi pinaniwalaan ng mga tao nung kapanahunan niya. Sige po, basa po tayo. Malakias, Kapitulo 3, Kapitulo 2. Ang mga di banal na saserdote ay tinutulan. Dito pa lang po sa pamagat, makukuha nyo na kung ano yung ibig sabihin ng babasahin natin. Ang mga di banal. Ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Si Propeta Moises, nung panahon na siya nag-akay ng mga Israelita, binigyan siya muna ng authority na mag-akay ng Diyos. Datapat yung mga nangangaral ngayon, sino ang nagbigay ng authority sa inyo para kayo ay mangaral at mag-akay ng mga tao? Dahil kayo po ang mga tao na tinutukoy sa banal na kasulatan na mga taga-akay
na bulag. Bakit bulag? Hindi nyo pa nakita ang Diyos, hindi nyo pa nakausap ang Diyos, nag-akay na kayo ng tao. Kaya ang sabi sa inyo ng pastor, saan nyo dadalhin ang mga taong inaakay nyo? Si Propeta Moises, nag-akay siya ng mga tao, binigyan siya ng authority ng ating dakilang Ama at ng ating Panginoon na mag-akay ng tao dahil alam niya kung saan niya dadalhin ang mga tao. Ang mga tao ay inaakay niya patungo doon sa bundok ng Sinai kung saan naroon ang Diyos. Datapwat kayong mga nangangaral at nag-aakay ng mga tao, saan nyo dadalhin ang mga tao? Di maliwanag ang natotoo ang sinasabi ng ating pong pastor, na ginagamit nyo lamang daw ang pangalang Kristo para sa inyong mga negosyo. Dahil hindi nyo alam kung saan naroon ang Diyos, akay na kayo ng akay ng tao. Sabi po ng pastor yon. Basahin po natin yung kay Propeta Malakias. Malakias, Kapitulo 2. At ngayon, o kayong mga saserdote, ang utos na ito'y sa inyo. Makinig kayong lahat. Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ng aking pangalan. Sabi ng Panginoon na mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagkat hindi nyo nilagak sa inyong puso. Narito aking sisirain ang inyong binhi at magsasabog ako ng dumi sa harap ng inyong mga mukha at sa makatwid bagay ang dumi ng inyong mga kapistahan at kayo'y pawang ilalabas na masama niyaon. At inyong malalaman na aking ipinasugo ang utos nito sa inyo upang ang aking tipan kay Levi ay manatili, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano po, naintindihan nyo ba yung sinabi natin dito? Ang utos ng Panginoon, ito ay inuutos ng ating Panginoon sa lahat ng mga taong nangangaral, mga di banal na mga mangangaral. Susumpain daw kayo ng Diyos dahil sa inyong mga ginagawang mga pangangaral na mali. Ulitin po natin ha. At ngayon, kayong mga saserdote, ang utos na ito'y sa inyo, napakalinaw. Ang utos na ito'y para sa inyo. Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ng aking pangalan. Ito na nga sinabi ng ating pong kapatid na Brother Eli Soriano na yung Papa ng Roma, pasintabi po sa inyo lahat ha. Alam niyo po ba yung ginagawa ng Papa ng Roma? Kahit saan siyang dako, kahit saan siyang bansa pumunta, milyon-milyon mga tao ang sa kanya pumupunta at siya'y sinasamba at sinasampalatayanan. Ang tanong, siya ba ang sinugo ng Diyos sa inyong lahat? Pangalawa, anong katibayan ang maipapakita ng Papa ng Roma na siya ay sinugo ng Diyos? May connection ba siya sa Diyos? Meron ba silang mga biyaya at kapangyarihan na kagaya ng taong sinugo ng Diyos? Dahil kilala namin kung sino ang sinugo niya sa ating kapanahunan ngayon. Kaya kung titingnan ninyo yung lahat ng mga tao
Kahit saan siyang bansa pumunta, lahat ng mga tao halos sambahin na siya. Na dapat sana ang itinatanghal niya at dapat sabihin niya sa lahat ng mga tao, ang Diyos ang sambahin niyo at hindi ako. Sinabi ba niya yon? Hindi. Dahil ang nais nila, sila ang kilalanin ng buong sangkatauhan. Hindi ang Diyos na naglikha sa kanya. Alam nyo, bago ako magsalita dito, sinabi ko sa Ama, Ama, gamitin mo ang aking puso, gamitin mo ang aking dila, gamitin mo ang aking bibig, upang maipahayag nyo sa buong sangkatauhan ang lahat ng nilalaman ng iyong kalooban sa lahat ng mga tao. Kaya ito sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay gumagamit ng mga tao upang magpahayag ng kanyang kalooban buhat sa kaitasan. Narinig nyo, nagtitik-tiki-butiki? Kaya ano yung reklamo ng Ama sa kalangitan? Sige, basahin pa rin natin ha. Ito ang reklamo ng Ama. Iginagalang ng anak, Malakias Kapitulo 1, talatang 6. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako ngay ama, saan nandoon ang aking dangal? Yan. Ninakaw nyo na raw ang dangal na para sa dakilang Ama at dangal na para sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang malinaw na malinaw na inyong ginawa sa sangkatauhan. Tuloy po natin. At kung ako ay Panginoon, saan nandoon ang takot ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Bagay, alam niyo po yung sabi ng isang pare. Hindi ko na po babanggit yung pangalan niya, pero nabasa ko po yan sa Diaryong Bulgar. Ang sinasabihan niya, si Presidente Duterte. Alam niyo po pagkasabi ng isang pare, ang sabi niya, Hoy Duterte, kung sa Diyos nga, hindi kami natakot, sa'yo pa! Alam ko, kilala nyo yon, at may mga taong nakabasa niyan. Kaya pala ganun sila. Wala silang takot sa Diyos na agawin ang karangalan ng ating pong dakilang Ama at ng ating Panginoon. Na yung karangalan na dapat sana ay para sa ating dakilang Ama, napunta sa kanila. Kawawa naman ang ating Ama na nasa langit. Inagawan nyo ng titulo, inagawan nyo ng karangalan na dapat sana itinuturo ninyo sa lahat ng mga tao ng kanilang kilalanin, kanilang dakilain, kanilang sambahin ay ang pupurihin nila magpakailanman. Walang iba kundi ang ating Panginoon at ang ating dakilang Ama. Hindi kayo. Panitiktikan ng butik. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, sana sa lahat ng mga tao, kung marinig ninyo ang aking tinig, siguro naman naririnig nyo ang tinig ng ating Panginoon na nasa langit at nalalaman na ninyo kung ano ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Dahil siya'y naninibugho sa inyong mga ginagawa. Dahil hindi nyo alam, ang ating dakilang Ama ay Diyos
na mapalibughuin na kanyang dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat ng sali ng lahi ng mga napopuot sa kanya. Kaya yung mga tao na ang kinikilala ninyo sa halip ng ating dakilang Ama at ang kinikilala nyo ay ang nilalang kaysa sa lumalang, kaawa-awa po kayo, kahabag-habag po kayo sa harapan ng ating dakilang Ama. Alam niyo po ba? Ang ating dakilang Ama ay napupuot sa mga taong ang sinasamba nila, kinikilala nila, at sinusunod nila ay yung mga taong kagaya nila. Papa ng Roma, Diyos ba yan? Kailan naging Diyos ang Papa ng Roma para sambahin ninyo? Sa lahat ng Catholic defender, kaawa-awa kayong nilalang sa harapan ng dakilang Ama dahil sa pagkakalat ninyo ng mga kasinungalingan. Tandaan ninyo, walang relihiyon na makapagliligtas. Ang makapagliligtas sa ating mga tao ay ang pagsunod sa mga batas, kautusan, batas, palatuntunan ng ating Ama na nasa langit at ang pagtalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan lamang at hindi ang relihiyon. Isaksak ninyo yan sa mga utak ninyo. Kaya yung pagiging diehard ninyo mga Romano Catholic defender, tingnan natin, ayon sa pastor, yung mga nagkakalat ng kasinungalingan, Exodo Kapitulo 23, talatang 1, huwag kang magkakalat ng kasinungalingan na maging saksi kang sinungaling. Basahin nyo yung aklat ng Apokalipsis 21, talatang 8. Diyan ang kahahantungan nyo raw kung hindi kayo magsisisi at magbabago. Kasama nyo yung mga papa ng Roma doon sa naglalagablab na apoy at asupre ng impyerno. Yun po yung ayon sa banal na kasulatan at sinabi ng pastor. At kaya po yung lahat ng mga pari at mga papa ng Roma na nangamatay na, nandun po sila. Ano, gusto nyo raw sumunod doon? Kaya po sa lahat ng mga Catholic defender, sa lahat ng mga mananampalatayang Katoliko, huwag po kayong magalit sa akin. Ito po yung tamang panahon para maitama na po yung mga paniniwalang itinuturo nila sa inyo. Kasi tingnan nyo po, sa dami-dami ng mga pari, papa ng Roma, milyon na yata sa buong mundo. Isama na natin yung lahat ng mga ngaral, mga pastor, mga ministro ng iba't ibang relihiyon. Sa dami nila, di ba? Bakit puro na lang kaparusahan, puro na lang dilubyo, puro na lang kaguluhan, at lumaganas na sa buong mundo ang kadiliman? Ang kadiliman, ang salimot na dilim, ay naghari na sa buong sanlibutan. Alam niyo po yung ibig ko sabihin? Pasensya na po, medyo mataas po yung inaaral ko sa inyo. Dahil yan po yung sinabi ng Panginoon, hindi na raw po tayo dapat mag-aral pa ng mga gatas-gatas. Ang pag-aaralan natin ay mga lamangkati. Alam niyo ibig sabihin ng mga lamangkati? Mga masasakit na salita sa inyong ikapapanuto. Yan po ang mga aral ng ating Panginoon Jesucristo kung paano siya manalita sa mga tao, nasusugatan ng mga puso ng mga tao.
Subalit ang mga tao ay namumulat sa katotohanan na siya pong aming ginagawa. Dahil ang ginagawa ng Panginoon, siya rin ang ginagawa namin. Dahil ang sabi niya, ang umiibig sa akin ay tutuparin ang aking mga utos. Kaya po yung utos ng Panginoon Jesucristo, siya pong sinusunod namin. Hindi ko naman po pagmamalaki yung sarili ko na ako po, isa po ako sa kanyang inutusan na ipahayag sa inyo ang buong katotohanan na kailangan nyo na pong maalaman kung anong pananampalataya ang kanyang dinaanan at ng lahat ng kanyang mga apostol. Pananampalatayang dinaanan ni Amang Abraham, ng ating Amang Adan, Amang Abraham, Amang Isaac, Amang Jacob, o Propeta Moises, Haring David, Propeta Isaias, Propeta Jeremias, lahat ng mga banal na espiritu na ngayon. Alam niyo po ba yung daan na dinaanan nila? Alam niyo po ba ibig sabihin ng daan? Yung pananampalataya na kanilang daladala nung sila ay narito pa sa lupa. Yan ang ibig sabihin po ng daan, na dinaanan nila. Kung bakit sila ngayon nandoon sa kaluwalhatian ng ating Ama na nasa langit. Hindi po Katoliko, hindi rin Iglesia ni Cristo, at hindi rin born again, at hindi rin kung anong relihiyon. Ang ituturo ko sa inyo kung paanong itinuro ito ng ating Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan nung kapanahunan niyang siya'y nabubuhay pa dito sa lupa, ay ganoon ko rin ito sasalitain sa inyo. Dahil iyan po yung utos niya sa amin, na kailangan nyo na po itong maalaman. Kahit ito'y ulit-ulitin ko, basta kailangan kong masunod ang inutos ng ating Panginoong Jesucristo, na maalaman ninyo ang tunay niyang pananampalataya na kanyang dinaanan at ng kanyang mga apostol. Juan, Kapitulo 4, talatang 22. Bubugbugin ko po kayo nito hanggang sa tumatak sa inyong mga puso at isipan kung anong pananampalataya ang daladala ng ating Panginoon Jesucristo at ng kanyang mga apostol. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Kita niyo po, napakalinaw ano? Kung meron kayong mga pangunawa, kung maunawaan nyo yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Bakit sinabi ng Panginoon Jesucristo na hindi nyo raw naalaman ang sinasambahan ninyong pananampalataya? Ito po ang dahilan. Una, sabi ko nga po sa inyo, mahilig ako magtanong. Sa relihiyon na sinasampalatayanan mo ngayon, ilang taon ka na dyan? Sabihin natin, umabot ka na ng 50 years, 30 years, 20 years. Nandiyan ka sa pananampalatayang yan at diyan ka na tumanda, nagkanda ugod-ugod ka na, nandiyan ka pa rin sa pananampalatayang yan. Ang tanong ko, kailan mo narinig ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo? Kailan mo narinig ang tinig ng ating Inang Birhen Maria? Kailan mo narinig ang tinig ng ating mahal na Santo Niño? At kailan nyo narinig ang tinig ng mga banal na espiritu? At kailan nyo narinig ang tinig ng ating dakilang Ama? Sagutin nyo yan. Kaya yan ang sinabi ng Panginoon Jesucristo sa inyo lahat. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Bakit? Bakit namin nalalaman ang sinasamba namin? Dahil silang lahat ay nakakausap namin. Kaya wala kayong maipagsisinungaling dito sa karya ng langit. Kaya kayong lahat ng mga Catholic defender, yung mga kasinungalingan nyo na yan, ay kinakalat nyo kasinungalingan sa social media, lahat yan ay pagbabayaran nyo sa harapan ng ating dakilang Ama. Kaya yung Exodo Kapitulo 23, talatang 1,
huwag kang magkakalat ng kasinungalingan na maging saksi kang sinungaling. Kaawa-awa kayo sa harapan ng ating dakilang Ama sa pagkakalat nyo ng kasinungalingan. Sasabihin nyo, Panginoon Jesucristo, Katoliko, ang layo-layo. Alam nyo ba nakalagay dito? Sa itinuro ng Panginoon Jesucristo? Ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Alam nyo ba yung salitang Hudyo? Hindi po yan tao, yan po yung kanyang pananampalataya ng ibig sabihin yan, Judaism. Judaismo. Sino yung mga taong ito na sumasamba? Sino yung mga taong ito? O yung pananampalatayang ito, ano? Sila ang mga taong sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Basahin natin. Maganda po, galing po sa Biblia. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanyang nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yan ang uri ng pagsamba na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na dapat na raw mahayag sa buong sanlibutan. Hindi ang pagsamba at pagyukod sa mga ribulto na tinuturo ng mga pari at ng Papa ng Roma. Alam niyo po ba kung bakit kami naghahayag ng ganito? Dahil ayaw namin na kayo'y mapahamak pa. Ito'y bahagi ng aming pagmamahal sa inyo na kayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Kung kayo ay maniniwala sa aming mga isinasisay sa inyo, buhat sa kaitaasan at buhat sa ating pong banal na kasulatan. Sa katotohanan po, kami na mga nangangaral sa inyo, wala po kaming mga bayad dito. Kahit sangkusin, wala po kaming bayad dito sa aming pong paghahayag na to. Dahil ang bayad sa amin, doon po sa kalangitan. Doon po kami nag-iipon ng kayamanan, hindi dito sa lupa. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa inyo, na kahit anuman ang mangyari, hindi na po ako natatakot. Dahil naalaman ko na po na ang aking pangalan ay buo na po sa kalangitan. Ang pastor, ang pangalan ng pastor, buo na ang pangalan ng pastor sa kalangitan, kumikinang. Ginto ang pangalan niya, kumikinang na ginto ang pangalan niyang mga letra. Kayo, paano at kailan nyo naalaman na may mga pangalan na kayo sa langit? Dahil yan ang sinabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo. Huwag mong ikagalak na ikaw ay nakapagpapalayas ng demonyo, nakapagpapagaling ka ng mga may sakit at karamdaman. Subalit ang iyong ikagalak ay ang iyong maalaman, ang iyong pangalan ay nakatala sa banal na kasulatan. Paano namin nalaman? Yan po ang hindi ninyo alam. Dahil kahit sabihin ko kung paano namin ito nalaman, hindi rin kayo maniniwala. Subalit, ito po ang sinasabi ko palagi, may mga hiwaga na pinagkakaloob sa mga taong pinagkalooban. May mga hiwaga na nais makita ng mga tao, subalit hindi pinagkaloob sa kanila dahil sila hindi mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, itong mga inihahayag namin sa inyo, talaga pong napakahirap paniwalaan na kung aming ihahayag sa inyo, sasabihin nyo kami mga baliw. Malabo po yun. Matitino po ang aming mga utak. Matitino po yung aming mga kaisipan. Kasi alam ko naman po dahilan. Yan yung depensa ng iba't ibang relihiyon na kahit sabihin namin, ang aming propeta ay akyat baba mula sa langit sa inyo. Alam nyo ba, sa iba't ibang relihiyon, kapag ito ay naalaman ng inyong mga mananamba, mark my word,
lalayasan kayong lahat ng inyong mga mananamba kapag naalaman nila na ang mga banal na espiritu pala ay nakakausap. Sila ay bumababa buhat sa kaitaasan at sila ay nangangaral o nagpapakahayag, nangangaral, nanggagamot at namamahagi ng mga biyaya at kapangyarihan sa kanya mga tunay na lingkod. Kapag ito ay naalaman ng inyong mga mananamba, maglalayasan silang lahat sa inyo at kayo'y mawawala na ng mga kita. Kawawa naman yung relihiyon ninyo. Kaya nga po ito yung offer sa inyo ng pastor, sa inyong lahat na mga relihiyon. Ano po ba? Tatanggapin nyo ba ang hamon ng pastor? Sino ang aakyat sa langit upang ibaba ang espiritu ng ating Panginoong Hesukristo at ang espiritu ng ating dakilang Ama? Hindi ba napakalinaw ang sinabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo? Pagpasok niya sa sanlibutan ay isang katawan ang sa akin ay ihanda mo. Isang tao, isang medium, isang propeta ang ihahanda para ang espiritu ng dakilang Ama buhat sa kaitaasan ay makababa at siya makapaghayag, makapagsalita sa buong sanlibutan. Marinig ng mga tao ang kanyang tinig. Dito po magaganap ang sinabi ni Propeta Moises, sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, kailanman sila tumawag ay agad bumababa ang Panginoon. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa inyo, kung wala sa inyo yung mga banal na espiritu, bakit hindi kayo lumapit dito sa pananampalatayang ito? Lahat kayo ng mga relihiyon at lahat ng mga mananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo, para marinig ninyo ang tinig ng ating dakilang Ama. Dahil nais na ng ating Panginoon na siya maghari na at makilala ng buong sanlibutan na ang dakilang Ama ay narito na sa bansang Pilipinas. Alam niyo po ba, dito po tayo kikilalanin ng iba't ibang bansa at maalaman ng iba't ibang bansa na ang Diyos pala ay narito sa bansang Pilipinas. Diyan po nila tayo dadakilain at kikilalanin, hindi sa kayamanan. Ngayon, naalaman niyo na yung katotohanan ito. Bakit? Mas higit pa ba yung kayamanan ninyo, mga ginto na yan sa Diyos? Kung pagpapatayin kayong lahat ng Diyos, ano ang silbi ng lahat ng kayamanan na yan? Kaya nga sinabi sa atin ng kapatid na Lady Min, yung mga kayamanan na yan na inyong pinagkakaguluhan, na inyong halos magpatayan na kayo, ano ang halagan yan kung kayo ay ubusin ng Diyos? Na siyang ikapapahamak pala ng inyong mga kaluluwa. Ano ang magiging silbi ng mga kayamanan na yan kung sa ikapapahamak naman ng inyong mga kaluluwa? Ang dami ng mga tao nangamatay dahil sa mga pinagkakaguluhan nyo mga kayamanan na yan. Hindi nyo ba alam ang tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan na yung Diyos na dapat ninyong hanapin. Dahil kung hindi nyo yung gagawin, alam niyo po yung sabi ni Propeta Zephanias, ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Zephanias, Kapitulo 2. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Sige, basahin po natin. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Alam niyo po na nasaktan ng puso ko pagka sinasabi to sa atin ng Panginoon, o bansang walang kahiyan, o mga relihiyong mga walang hiya.
Parang yun po yung ibig sabihin niya. Para po maunawaan at maintindihan nyo yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yan po yung sabi ng pastor, hindi ako. Dahil ang ibig sabihin po ng bansa sa banal na kasulatan, relihiyon po yan. Kaya po yung mga taong mahilig sa mga word for word, punto por punto, alam nyo po, sasabihin ko sa inyo, kabubuhan po yan. Alam nyo kung bakit? Paano kung sabihin ng Panginoon, at kayo'y inihalal kong isang kaharian upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang? Ano ang ibig sabihin? Magsikain at magsiinom. So, sige, kung i-word for word ninyo yan, hindi nyo alam talinghaga ang ibig sabihin yan. Ngayon, malalaman na ng buong mga sangkatawan ang inyo palang mga kabubuhan. Pasensya na po, pero yun po talaga ang sinasabi ng pastor. Dahil maraming mga tao nagmamarunong daw sa banal na kasulatan na sa kabila naman, alam nilang basahin, pero hindi nila maunawan at hindi nila maintindihan. Kagaya na lang na kumain at uminom sa aking dulang. O di po ba napakadaling sabihin, pero mahirap unawain at intindihan. Ang kumakain, mga turuan, mga aralan, hindi po ba ang layo? Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, kung sakali po na makilala nyo yung pananampalatayang kailanman hindi kayo ililigaw, dahil narito po yung sugong itinalaga sa ating pong kapanahunan ngayon. Kaya nga po, sabi ni Propeta Jeremias, babalikan po natin to yung Sefanyas. Ito po ang sinabi po ni Propeta Jeremias. Jeremias Kapitulo 3, talatang 4. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, at kukuha ko sa inyo ng isa sa inyong bayan, ng isa sa isang bayan, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion. Alam niyo po ba itong Sion na sinasabi dito? Ito po yung kaharian ng langit. Nandito na po yung kaharian ng ating pong Panginoon na hindi ninyo mapaniwalaan. Dahil ba sa aming sambahan ay isa lamang hamak, isang dukha, at isang barong-barong, hindi nyo matanggap ang sambahan ng ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang kaharian. Dahil nga po itong pananampalatayang ito, hindi na mera kailanman na mga taong mga ginamot na pananampalataya na to. Kaya po ganyan lamang ang aming pong sambahan, napakahirap. Dahil nga po yung tunay na sugo ay hindi naghangad ng kayamanan hanggang sa isa tumanda ngayon. 49 years nangangaral naglilingkod sa sambayanan ng gagamot. Kailanman ay hindi nagpayaman. Sa katotohanan, lagi nga po kami kinakapos ng pagkain dito. Tapos sasabihin ng iba, kagaya ro kami ni Kibuloy, bakit mayaman ba kami? Si Kibuloy, sagana sa pagkain, sagana sa mga magagarang sasakyan, sagana sa lahat ng bagay. Salat kami sa lahat ng bagay. Ang layo namin kay Kibuloy. Pero sa karunungan at kapangyarihan, sagana ang pastor. Yan po ang tunay na kaibahan. Tuloy po natin. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng inyong mga kaalaman at unawa. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, hindi na po kayo magkakaroon pa ng pagkaligaw, dahil ibinigay ng Diyos ang pastor nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa, at higit pa po doon, bababa ang ating Panginoon Jesucristo, ang guro ng sangkatawan na siyang magtuturo sa inyong lahat. Wala ng tao pang maliligaw pa. Dahil ang magtuturo sa inyo ay ang Espiritu ng katotohanan na isinugo ng ating dakilang Ama. At hindi basta-bastang tao lang ang kanyang susugo para sa inyong mga aral. Kaya nga po sabi ni Propeta Isaias, ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan o bansang magpipisan o bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon,
bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsisigawan ng ayon sa kanyang katulad. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayong lahat sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Alam niyo po ba? Kapag meron kaming mga minimensahe sa inyo na galit ng Diyos na mga kaparusahan, huwag niyo po yung asahan na bigla yung darating. Although meron po nangyayari na agad-agad ay dumarating. Kagaya po ng kay Propeta Noah, kay Propeta Noe, sinabi niya sa sangkatauhan, kayo'y manalangin, kayo'y magbalik loob sa Diyos. Yan ang sinisigaw niya. Dahil ang ating mundo ay kanyang ilulubog na at papatayin kayo lahat. Anong ginawa ng mga tao? Ha 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 ha! Baliw ka na, Noe! Lasing ka lang! Kaya na sinasabi ng mga taong pilosopo kay ninunong Noe. Dahil sa tagal ng panahon bago dumating yung mga mensahe, na mensaheng ang sanlibutan ay ilulubog ng Diyos at papatayin yung sangkatauhan. Puro pangungutya ang dinanas ng ating ninunong Noe sa lahat ng mga tao noong kapanahunan niya. Anong nangyari? Di ba naganap? Kaya po yung sinasabi po namin sa inyo, parang nangyari po ulit. Yung sinasabi niya the big one, totoo po yun. Kaya lang, paano kung ito'y maganap na sa oras na hindi ninyo inaasahan? Hindi po ako nananakot. Alam niyo po ba yung ginagawa namin na to? Pinaghahanda po namin kayong lahat na ang sinisigaw namin sa inyo, magsisi, magbago, at magbalik loob sa Diyos. Kaya nga po itong binasa ko sa inyo, kaya Propeta Zephanias chapter 2 verse 1-2. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Panahon na para hanapin ninyo ang Panginoon na ang doon sa lugar na yaon ay mayroong kalayaan. Kung saan naroroon ang Espiritu ng ating pong dakilang Ama at ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, gaano mang katigas ang inyong mga ulo dahil nga po sa mga aral na naitatak na sa inyong mga puso, sa inyong mga isipan, na talagang mahirap na kayong papaniwalain pa. Subalit kung sakali ba na kayo ay magpuntahan dito sa kanan ng langit at marinig ninyo ang tinig ng ating dakilang Ama, paniniwalaan nyo ba? Yun na lang po. Huwag nyo na po kaming pakinggan na kaming mga naghahayag sa inyo. Ang pakinggan ninyo ang paghahayag ng ating Panginoon Jesucristo at ng ating dakilang Ama. Kung iyan ba ay maganap, magpuntahan po kayo dito sa kanan ng langit at pabababain ng ating pong pastor ang Espiritu ng ating Panginoon at ang Espiritu ng ating dakilang Ama upang maganap na ang nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Basahin natin. Kaya nga po ito lagi ko rin tinatanong sa inyo. At ito po'y inhamon ng pastor sa lahat ng inyong mga relihiyon para maalaman na at mapatunayan na sa buong sanlibutan na tama na raw po yung inyong mga pagdidibatihan na mga usap-usapang mga walang kabuluhan, na pawang walang kabuluhan sa harapan ng dakilang Ama. Dahil ang ating po paglalabanan ngayon kung sino baga ang makapagpapababa sa Espiritu ng ating Panginoon at sa Espiritu ng ating dakilang Ama. Ito po ang magaganap.
Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Nauna na po natin yung 4 sa 7, nauna na po natin sinabi yan. Sapagkat dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, kailanman sila tumawag, agad siyang bababa. Yan po yung nakalagay dyan. Dito naman po sa 10, yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita upang sila mag-aral na matakot sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay. At aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita upang sila mag-aral na matakot sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Yan po ang magaganap, ang pagbaba ng ating dakilang Ama upang iparinig niya sa buong sanlibutan ang kanyang tinig. Diyan po kikilalanin ang bansang Pilipinas, and this nation will be great again. Dahil nandito ang ating dakilang Ama sa bansang Pilipinas. Hindi po tayo kikilalanin sa kung anong ginto meron kayo, dahil ang tunay na ginto ay ang ating Panginoon at ang ating dakilang Ama na naririto sa bayang Pilipinas. Kung kayo ay hindi mag-agree dyan, sige, hanapin nyo kung saan nakabaw ng mga ginto. Dahil hindi nyo alam ang tunay na ginto, sila po. Kaya nga po, di ba merong talinghaga yung Panginoon? Na may isang lalaki o isang tao na may nahukay na ginto doon sa bukid. Nang makita niyang may ginto sa bukid na yaon, lahat ng kanyang pag-aari ay kanyang ibinenta at binili ang bukid na yon. Alam niyo po ba yung talinghaga na yon? Yung ginto na natagpuan niya, doon niya natagpuan ng Diyos. Dahil ang ginto na natagpuan niya, yun ang Diyos. Ganun po kahalaga ang Diyos. Mahalaga pa sa ginto. Kaya nga po sabi ko sa inyo, tama sinabi nila, and this nation will be great again. Makikilala po tayo sa buong mundo na ang naging bayan ng Diyos ay ang bayang Pilipinas dahil tayo ang magiging paraiso ng Diyos. Nakatala po yan sa banal na kasulatan na kung ang lahat ng mga tao ay magkakaisa na, magkakaroon ng isang puso, isang pag-iisip, isa lamang akala sa isang Diyos na lumikha ng lahat, na sumasa lahat at sasa lahat. Kaya nga po ito yung hinahangad namin sa inyong lahat. Ano man ang iyong pananampalataya, ano man ang iyong paniniwala, ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong nakagalian, magkaisa na po tayo. Dahil ito po yung hinahangad ng ating pong dakilang Ama sa sangkatauhan. Walang hanggang pagkakaisa at walang hanggang kapayapaan sa buong daigdig. Kaya nga po yung sinasabi ko kanina, na napakaraming mga naging mangangaral sa buong mundo. Ano po ba yung naging bunga? Ang naging bunga ng kanilang mga pangangaral sa buong mundo ay naging magulo ang ating bayan, naging magulo ang buong mundo, naging salis-salimuot na kadiliman ang nangyari na ganap sa ating pong sanlibutan. Dahil sa mga napakaraming mga mangangaral na hindi na maalaman at maintindihan kung ano yung kanilang mga pinagsasabi, na wala naman po sa banal na kasulatan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na para maalaman nyo yung katotohanan na ito, na dapat po pala talaga tayo na kumapit sa tunay na pananampalataya, na kung saan naroroon ang mga banal na espiritu na hindi pinapangaral sa inyo ng inyong mga nakasanayan yung mga pinagsasambahan ninyo. Hindi nila itinuturo sa inyo ang mga banal na espiritu pala ay bumababa sa kalagitnaan ng inyong mga pagpupulong. Dahil kung iyan ay sasabihin nila at iaaral sa inyo, hahanapin ninyo ang mga banal na espiritu na bumababa sa kalagitnaan ng pagpupulong.
Alam niyo yung pagpupulong? Yan po yung araw ng Sabat. Pati ba naman araw ng Sabat, hindi niyo pa rin alam? Ang sabi ng iba, Sabado raw. Pambira. Porque ba Sabat, Sabado na. Kaya sana po, mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po ang ginagawa namin paghahayag na ito sa inyo. Ito po bilang bahagi ng pagmamahal namin ng pastor sa inyong lahat, ng bawat tao ay magkaroon ng malawak na kaalaman sa mga hiwaga ng kalangitan at sa mga hiwaga ng ating pong banal na kasulatan. Nang lahat ng mga tao ay mapuspos ng kaalaman para wala ng tao pang maliligaw pa kung kayo ay maniniwala at makikinig sa mga aral ng katotohanan na aming inihahayag sa inyo. Sana po mga kapatid ko sa pananampalataya ay pakinggan nyo naman yung mga taong naghahayag ng katotohanan. Ito po yung aking pong huling mensahe. Galing po ito sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya po sa lahat ng mga Catholic defender, napakalinaw po yung binasa po natin na lahat ng inyong mga iniaaral na mali, lahat po yan ay ilalagay ng ating Panginoon sa kahatulan. Yun nga lang po, kawawa naman kayo. Kaya lang, magpapahabol po ako para po sa inyo lahat na mga Catholic defender. Ito po yung nais namin sa inyo na sana ay gawin po ninyo. Ang sabi po ni Propeta Isaias, magsiparito kayo ngayon na tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan na maging tila mapula ay magiging mapuputi na parang nyebe. Kahit na matingkad pa sa pula, na napakatingkad, ibig sabihin, kahit na napakabigat ang inyong mga nagawang kasalanan, kung kayo'y magsisisi, kung kayo'y magbabago, at magpapakumbabang loob sa ating pong dakilang Ama, kayo po ay patatawarin ng ating dakilang Ama at ng ating pong Panginoon. Ang sabi po dito sa Isaias, Kapitulo 57, talatang 15, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. So yun lamang po ang kailangan nyo pong gawin. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng ating dakilang Ama at sa harapan ng ating pong Panginoon. Kapag makita nila ang inyong pagpapakumbaba sa kanila, patatawarin po tayo sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan. Maging ito'y sa isip, sa puso, sa salita, at sa gawa. Lahat yan ay patatawarin ng ating pong dakilang Ama kung tayo po ay magpapakumbaba lamang sa kanyang dakilang harapan. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat ng mga kapurihan, papuri, pasasalamat, paggalang, pagsamba, at walang hanggang pasasalamat ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoong Jesucristo ang katotohanan. Ang ating Panginoong Jesucristo ang nag-isang daan, katotohanan at ang buhay, at sino man ay hindi makaparoroon sa dakilang Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Siya lamang ang ating kilalaning hari, dahil darating ang panahon, maghahari talaga ang Panginoon, at iyan ay hindi nyo mapipigilan kailanman.
Ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay ating pong muling itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon, at sa lahat ng mga banal na espiritu, at sa lahat ng mga arkanghel na kalangitan, at sa lahat ng mga doktor ng kalangitan, at sa lahat ng mga banal na espiritu. Maraming salamat po sa inyo. Papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba siya nawa. Maraming salamat po.